Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo, mayroon po akong parish priest na one time nag-celebrate ng binyag. Alam niyo, sa sakramento ng binyag, there is this part na kung saan nire-renounce natin yung kasalanan, yung demonyo, tinatakwil natin. Mayroong tanong ang pari, do you renounce Satan? May tanong na gano'n. And while he was nasa part na siya na iyon, nung tinanong niya, do you renounce Satan? Isa sa mga nag-attend, ang sagot ba naman ay, minsan po, Father. Minsan po, Father. Tumingin siya. Hinanap niya, sino yun? Only to find out na itong taong ito ay mayroong mental difficulty. Mental difficulty. Now, I'm telling you this kasi naalala ko yung sakramento ng binyag. And today, we celebrate the solemnity of the baptism of the Lord. Naalala ko yung kwentong iyon ng pare. Itong kapistahang ito marks the end of Christmas season and the beginning of ordinary time. So parang transition siya. Christmas, papunta ng ordinary time. Ang baptism po ng Panginoon marks the beginning of His public ministry. Public ministry. Sa ating pagbasa po, inyo pong narinig, ang ating pagbasa ngayong araw ay nagbibigay kaalaman po about Jesus' identity, about His mission, and of course, ang ating mga pagbasa invite us to reflect on our own baptismal call. Hindi lang po tayo bininyagan na parang wala. Meron pong hamon sa atin, meron pong tawag sa atin. Sa unang pagbasa, inyong narinig ang isang propesiya. Ano ang sabi? The servant of the Lord, chosen and beloved, will bring justice with gentleness and perseverance. Ito rin propesiya. Ang katuparan nito ay makikita natin kay Jesus. Kay Jesus. Sa gospel, ano ang sabi? Nung bininyagan si Jesus, the voice of the Father, sabi ng Diyos Ama, this is my beloved Son, with whom I am well pleased. Atin pong narinig ang Diyos Ama, ina-affirm niya si Jesus, anak ko ito. And thus, His identity, that He is divine. He is divine. Tayo din naman, pag binibinyagan, we become His adopted sons. We become a member of His family, na kung saan ang basihan ay ang pananampalataya. Alam nyo, ang binyag po is not a personal event. It is not. Ang binyag, through binyag, we are connected to the mission of the church, to the mission of Jesus. And like Christ, we are sent out to proclaim the good news and to live as witnesses of God's love. Sa gospel, atin pong narinig yung description, dinidescribe yung pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus. Di naman talaga kailangan ni Jesus ng binyag. At ang sabi sa description, the heavens opened, and we heard the Father's voice, and the Spirit came like a dove. Anong mapapansin ninyo? Mapapansin natin yung Holy Trinity united in love and mission. Father, Son, and Holy Spirit. Atin pong nakita iyon. Sabi ko nga, Jesus' baptism is not a sign of repentance, for He is sinless. Pero bakit kaya nagpabinyag si Jesus? Itong pagpapabinyag po ni Jesus is an act of solidarity with humanity. Hindi po napabanal si Jesus dahil sa binyag. Rather, yung tubig na ginamit sa binyag ay napabanal ni Jesus para gamitin sa ating lahat. Ang tubig na ginamit. When we are baptized, sabi ko nga kanina, we are united with Christ, and the Father claims us, you are my beloved Son. Tayo yung mga anak ng Diyos.
Ang tanong po, sa buhay po kaya natin ngayon, are we living as His children? Are we actively participating in the mission? Do we radiate Jesus' love in our lives? Siguro magtatanong tayo, Father, sa papaanong paraan po? Papaanong paraan po namin maisa sa buhay? Well, wag na po tayong lumayo. Tingnan na lang po natin yung example ni St. John the Baptist. At isa lang po ang mensahe ni St. John, know your role. Si San Juan Bautista, sabi niya, hindi ako ang Panginoon. Tinuro niya, hindi ako. Alam niya ang role niya. And I believe each one of us has a role. Each one of us has a share in this mission. And each one of us has something to give sa misyong ito. Si Juan Bautista po ay pinakita sa ating ehemplo o example. He knows his role, na ang role niya ay para ihanda ang mga tao at para ihanda ang dadaanan patungo kay Jesus. This itself is humility. Kung alam po natin ang role natin, it is a sign of humility. Naku, kung di nyo alam ang role nyo, ewan ko, magulo ang simbahan. Kung di nyo alam ang role ng isa't isa. For example lang, sa misa, pag di natin alam ang role, naku, magulo yun. Diba? Baka agawan mo ang pari. Ikaw ang umisa. Each one has a role. Each one has something to contribute. In this little way, sa ganitong paparaan po, we fulfill or we are able to participate in Jesus' mission, sa mission ni Jesus, to proclaim His word and to proclaim God's love to all.